Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa unang aralin natin sa ikalawang markahan? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Ang ating paksa sa linggong ito ay ang kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. Pagtutuunan natin ng pansin ang mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Gayon din ang epekto ng kolonyalismo at mga uri ng imperialismo. Para sa ating pagbabalik-aral, magbigay ng patunay ng pagkakaroon ng Pilipinas ng ugnayan sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Para sa panimula nating gawain, suriin ang cartoon at sagutin ang mga tanong na nasa kahon. Maaari mong isulat ang iyong kasagutan sa iyong kwaderno. Unang tanong: bakit tila inilalarawan sa cartoon ang England bilang isang octopus? Pangalawang tanong: suliranin ba para sa isang bansa ang masakop ng isa pang bansa? Naniniwala ang mga makapangyarihang kolonyalista at imperialista sa kanilang legal at relihiyosong katungkulan na manakop ng mga teritoryo at kultura ng mga katutubong tao sa daigdig. Ito ay sa katwirang sila ay nananakop para sa interes ng mga taong naninirahan sa mga lupaing kanilang nasakop at sila ay mga civilizing nations. Ito nga ba ang tunay na hangad ng kolonyalismo at imperialismo? Alamin natin ang mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Ang kolonyalismo at imperialismo ay magkaugnay ngunit may kani-kanyang kahulugan at katuturan. Ang mga konseptong ito ay may kinalaman sa pagpapalawak ng impluensya ng isang bansa o sa pagkontrol ng isang bansa sa isa pang teritoryo na isinasagawa sa magkaibang paraan at hangarin. Ang kolonyalismo ay tumutugon sa tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa iba pang bansa. Pangunahing layon nito ang pagtatatag at pagkontrol sa pampolitika, pang-ekonomiya at pangkultural na kaayusan ng isang bansa. Ibig sabihin, ito ay nagaganap sa pamamagitan ng pisikal na pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa hanggang sa ito ay tuluyan ng maimpluwensyahan at madomina. Karaniwang nagaganap ang kolonisasyon sa sumusunod na paraan: pagpapadala ng mga pangkat na maninirahan sa inokupang teritoryo. Layon ng parang ito na makapagtatag ng mga panirahang pamayanan ng mga dayuhan sa lupain upang maangkin ang mga lupaing pinaninirahan ng mga katutubo. Pagsasamantala sa yamang likas ng bansang inokupahan. Ang mga bansang inokupa ay pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales o yamang likas upang maisulong ang pag-unlad ng kani-kanilang bansa. Asimilasyon o sapilitang pagpapatanggap sa kultura ng kolonista. Sa kagustuhang maipalaganap ang kanilang kultura, sapilitang ipinatatanggap ng mga kolonista ang kanilang kultura, wika at pamantayang panlipunan sa mga katutubong populasyon. Tuwirang pagkontrol sa mga kolonya. Nagtatalaga ang kolonyalista ng opisyal o hukbong military sa inokupang bansa upang malimitahan at makontrol ang anumang galaw at desisyon ng mga katutubong populasyon. Malalim at masalimuot ang naging epekto ng kolonyalismo sa mga lupaing kolonya. Ito ay sumasaklaw sa panlipunan, pang-ekonomiya, pampolitikal, at pangkultural na aspekto ng teritoryong nasakop. Isa-isahin natin ang mga epekto nito sa bawat aspekto. Sa aspektong pampolitikal, kinokontrol ng mga kolonyalista
ang sistema ng pangangasiwa ng pamahalaan ng bansang kolonya upang maging pabor sa kanilang interes. Ito ay naging sanhi ng pagkawala ng autonomiya o pansariling pamamahala ng mga katutubo sa sarili nilang bansa. Sa aspektong pangkultural, ang sapilitang pagpataw o paggamit ng wikang dayuhan, pagpapakilala at pagpapasunod sa bagong relihiyon at iba pang gawing dayuhan ay naging sanhi ng paghina o hindi kaya'y tuluyang pagkawala ng wikang katutubo. Sa aspektong panlipunan, ginambala ng kolonyalismo ang umiiral na istrukturang panlipunan sa teritoryong nasakop. Ang puwersahang pagpapatrabaho sa mga katutubo ay naging sanhi ng paghihirap, kawalan ng kalayaan at pagkamatay ng maraming katutubo. Sa aspektong pang-ekonomiya, karaniwan ang pagsasamantala ng mga kolonyalista sa likas na yaman, lakas paggawa, at produktong agrikultural ng mga bansang kolonya. Hinango nito ang mahalagang mineral, produktong agrikultural, at iba pang yamang likas na mga naokupang teritoryo upang mapaunlad ang industrialisasyon at ekonomiya ng kani-kanilang bansa. Ang patuloy na paggalaw ng ekonomiya, lipunan at politikang pinairal ng mga kolonyalista sa panahon ng kanilang pananakop ay patuloy na humuhubog sa kaayusan ng maraming bansa. Ang Timog Silangang Asya ay pinamahalaan sa pamamagitan ng tuwiran o hindi tuwirang kolonyalismo. Ang kolonyalismong tuwiran ay kilala ring formal o kolonyalismong teritoryal. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pagkontrol ng isang kolonyalistang bansa sa teritoryo at estrukturang administratibo o pamahalaan ng sinakop na teritoryo. Sa paraang ito, ang mga kolonyalista ay nagtatatag ng mga panirahan, pamahalaan at administratibong istruktura sa teritoryong sakop. Sa pagkakataong ito, sinisikap din ng mga kolonyalista na maimpluwensyahan ang mga katutubo ng kolonya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga opisyal, hukbo at maninirahan sa kanilang lupain upang mapangasiwaan ang pagsasamantala sa kanilang mga yamang likas, populasyon at ekonomiya. Sa ganitong paraan, karaniwang limitado lamang ang pansariling pamamahala ng mga katutubo na itinuturing lamang na nakapailalim sa mga batas at alitungtuning itinatalaga ng makapangyarihang kolonyalista. Samantala, hindi tuwirang kolonyalismo naman ang tinatawag sa informal o kolonyalismong pang-ekonomiya. Sa halip na magtatag ng tuwirang pagkontrol o pangangasiwa sa kolonyang bansa, minamanipula ng kolonyang bansa ang ekonomiya, politika at kultura ng kolonya upang mapakinabangan ang yamang likas nito at tiyak na makuha ang hinahangad na interes. Sa makatuwid, sa kaso ng hindi tuwirang kolonyalismo, ang makapangyarihang bansa ay maaaring hindi magpadala ng malaking bilang ng maninirahan o mga opisyal sa kolonya. Sa halip, sila ay maaaring makipag-ugnayan sa mga lokal na namumuno o gumagamit ng pamahalaang puppet. Sa ganitong paraan, napapanatili ng kolonyalista ang limitadong pakikiharap sa pamunuan ng kolonya habang isinasagawa ang pag-iimpluwensya rito. Sa kabilang banda, higit na malawak naman ang konsepto ng imperialismo kaysa kolonyalismo. Ang imperialismo ay tumutukoy sa alituntunin o ideolohiya ng pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya ng isang bansa
sa iba pang teritoryo o bansa. Ang imperialismo ay maaaring maganap sa iba't ibang paraan, tulad ng pangingibabaw sa ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng kalakalan, pamumuhunan o pagpapautang, paggamit ng military sa pakikialam o pagkontrol ng isang estratehikong lokasyon, at pag-impluwensyang kultural gamit ang media, edukasyon at ideolohiya. Sa kasalukuyan, ang imperialismo ay kinakatawan ng konseptong neokolonyalismo. Ito ay tumutukoy sa pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at politikal na alituntunin ng isa pang bansa nang hindi nagaganap ang direktang pananakop dito. Sa pangkalahatan, ang imperialismo ay tumutukoy sa sapilitang panghihimasok ng mga makapangyarihang bansa sa ekonomiya, politikal, at buhay panlipunan ng umuunlad na bansa nang hindi ito tuluyang pinamamahalaan. Ibig sabihin, ang kolonyalismo ang gawing pananakop, samantalang ang imperialismo ang ideyang nagbubunsod sa pananakop ng mga makapangyarihang bansa o kolonyalista. Sa pag-unlad ng imperialismo, patuloy na nagpapaligsahan ang mga bansa sa dami ng dayuhang teritoryong kanilang maaangkin. Bunga nito, lumitaw ang magkakaibang uri ng pagkontrol sa iba't ibang rehiyon sa daigdig. Ito ay ang kolonya, protectorate at sphere of influence. Ang kolonya ay ang pinakatuwirang uri ng pagkontrol ng imperialismo. Pinangangasiwaan ng mga opisyal na padala ng mother country at walang lokal na opisyal o kawani sa pamahalaan. Ito ay nagdudulot ng matinding paghihirap ng mga katutubo na naging mga second-class citizens sa sariling bansa. Sa protectorate, ang mga bansa ay may sariling pamahalaan, ngunit kontrolado ng isang panlabas na kapangyarihan. Nananatiling pinanghahawakan ng dayuhang makapangyarihan ang panlabas na pakikipag-ugnayan ng bansa. Ang sphere of influence ay ang pag-angkin ng isang panlabas na kapangyarihan ng pribilehiyong pamumuhunan at pangangalakal sa isang lugar o rehiyon. Ito ay nagkakaloob sa imperialistang bansa ng karapatan sa pagkontrol ng rutang pangkalakalan, paggamit ng yamang likas, at pamilihan ng kolonya. Para sa inyong panghuling gawain, gumawa ng Venn diagram na nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakapareho ng kolonyalismo at imperialismo. Gawin ito sa Oslo paper. Para sa patuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam!